Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, sa mga nag-like, nag-hype ng aking video, sa mga hindi nag-skip ng ad, syempre, God bless you all. Sa inyong lahat, God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading din. At kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below or pwedeng kayong mag-direct na mismo sa Facebook ko. Same lang din ang pangalan dito at same yung picture. Mag-ingat kayo sa sa mga ay gumagaya sa akin. Kuha tayo ng iyong angel number. Syempre, general reading pa rin tayo. Aquarius ha, hindi mo to personal reading. Energy reading tayo. Ooh. Okay. Meron kang 11, 13, 16, 27, 18, Cancer, Libra, Sagittarius, Pisces, and Virgo. Pwedeng magkakaroon ka ng connection sa kanila or connected ka na sa kanila. Okay. Okay, nandito yung sitwasyon mo na may mga either there's an action or dinidesire ka na gusto mo i-progress this time o may mga iniisip ka ng mga bagay na medyo nag-struggle ka sa iba sa inyo. May mga bagay ka na hinihiling o maasa ka sa sitwasyon na magkaroon ng pagbabago dito. Pwede na doon sa point na yon, no? Or yung kumbaga parang matupad yung hinihiling mo, mga ganang sitwasyon. Andito na yung point na may mga papers and documents ako nakikita. Pwede kasi yun din ang trabaho mo, no? O kaya na may mga bagay ka na ayusin, marireceive, aasikasuhin na papers and documents. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, or need to progress. Mga ganon. Or sa iba naman sa inyo is makaka-receive ka ng, kasi may tao na very loyal pagdating sa iyo, no? Well, kayo rin naman, napaka-very loyal nyo naman din naman ako, Aquarius, ano, andun yung loyalty nyo sa mga tao na minsan nga kahit hindi na loyal sa inyo, loyal ka pa rin, di ba? Medyo, ayun naman ako, masama na naman talaga ako. Pero nasa inyo, try to make it balance na lang, ha? Yan. Huwag lang labis. Hindi rin kasi maganda yung labis kasi maaabuso ka lang din. And syempre, may mga trustworthy person, hindi yung loyalty ng mga tao. Sa iba sa inyo, may makikilala ka pang mga bagong tao actually, no, dito sa situation mo. Pero mag-ingat ka na lang din, no, sa mga tao na nakakausap mo or makakausap mo na bago, no, kasi medyo baka magkaroon pa talaga ng mga struggle situation. May mga conflict ako na nakikita sa iyo. Pwede sa sitwasyon mo, sa trabaho mo, sa relasyon mo, o kung saan aspeto ng buhay mo yan, or may mga hindi pagkakaintindihan. Yun na nakikita ko ito, magkakaroon ng mga debate, or there's a hard work situation happen into your life, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sabi ko sa iyo, huwag ka magpapaabuso, at huwag mo ring abusuduhin ang sarili mo. Okay? Andun na yung point na may mga pain ka daw na mararamdaman o nararamdaman. Pwede rin kasi yung pain na yon is baka pagod ka sa trabaho mo o baka sa mga tao nakakausap mo or sa mga physical activity na ginagawa mo sa iba sa inyo. There's a new beginning happen into your life. Meron din ako nakikita dito na tao na mapaglaro or pwede rin yung buhay mo is nagiging mapaglaro talaga. No, sala sa init, sala sa lamig. Kaya mag-ingat kayo palagi in advance. Andito rin yung point na may mga new member of the family. Pwede rin kasi pwede may mga mabubuntis, buntis, mga anak. Pwede kung may mga alaga kayo, di ba? Kung may mga pusa, aso, or kung anong pet na meron kayo, still connected namin pa rin naman to sa iyo. Or ninanais mo, di ba? Na magkaroon ng pagbabago ang lahat or magkaroon ng successful or baka ninanais mo na magbuntis, di ba? Sa iba sa inyo. Yung iba, or may mga ninanais ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Andito rin yung mga papuri, pasasalamat ako nakikita sa iba. And sa iba naman sa inyo is may mga bagay ka na gusto mong panindigan, desire, at gusto mong aksyonan. Sa iba naman dito is it's more on thinking. Kanya may mga bagay ka doon na iniisip, may mga bagay ka na para nagsisik
in-out ka ng mga information, yan, baka naglalakim ka ng mga informasyon, yan. Or pwede rin kasi ito na may mga tao or may tao na naghahanap ng information pagdating sa iyo. Kaya maging aware ka rin ha, lalo na kung may mga kaaway ka o may mga taong may ayaw sa iyo, kaya mag-ingat ka palagi. Ha, tatandaan mo palagi yon. Merong achievement ako nakikita, still may maa-achieve ka raw eh, no? May mga achievement situation ako nakikita sa iyo. Malaki man o maliit yung achievement niya, but still nandun yung achievement. And yung iba naman sa inyo is may mga na kailangan i-progress na goal sa buhay. Yun ang nakita ko dito. And then, may mga isusulat ka daw, parang there's a speech, writing, situation, or maybe you will receive a news, message, or communication sa taong malapit sa iyo. Or sa mga tao na very loyal sa iyo. Pwede na sa point na yan. Maaari nakakita ka ng mga repeating numbers, or connected sa yung mga numbers. So, 1441, 2323, the completion niya, no? 211, it's up to you. And good fortune and wish come true. Congrats! Saan ka? This is a 5, end of the cycle, completion yan. Also, ito is, 211 is, ikaw yan eh. No, handun yung point of progressing tulad ng sabi ko kanina, di ba? The progressing, action, and preparation, and exploring to growth. Kumbaga, creativity. Yung creativity mo ngayon is magiging good fortune yan. Ibig sabihin is, makinig ka rin sa advice ng mga nasa paligid mo. Kasi maaring isa doon ang makakatulong para mag-success o makomplete ang isang sitwasyon. Or pwede na ipapadala sa iyo ni universe yung tao na yon to give that fortune para sa iyo, no? Para makamit mo yung hinihiling mo. Kaya makikinig ka rin sa advice ng ibang tao or sa opinion ng ibang tao. No? Hindi naman din siguro. But still, mag-trust ka pa rin sa intuition mo, ha? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kasi you have a unique skill din naman kahit pa paano. At mag-ingat ka tulad ng sabi ko sa iyo kanina. Someone is watching you. Someone watching over you. There's a good fortune. Ako nakikita dito. May mga unforeseen forces na pwede maganap o mangyari. Kaya nako po, sinasabi ko sa iyo, lakasan mo yung pakiramdam mo ha, sa iba sa inyo. And may mga major change happen into your life. Ayan na nga. Pastilahan dito yung ano. May mga action ka na gagawin ha. Please patient. Ibig sabihin patient, tabaan mo yung pasensya. May mga pattern na dapat gawin o may mga, parang ano yan eh, 1, 2, 3, 4. Parang alam mo yung ano, yung step 1, step 2, step 3. Yan, there's a pattern situation. Also, this 3 is a 5, 5 kasi is the 10 completion and there's a cycle is coming. May movement ka. Okay, 1, 4, 4. Kung tita mo ito, is also the 10, the completion and the completion, may 4 yung 10 mo. Ibig sabihin, may magtatapos sa buhay mo. Okay? Andito yung point of rebuilding and restructure to yourself. Nandito yung point na yun. Progressing to. Life goals, mission, sense of self, honesty, important project. Uy, may importanting sitwasyon ka. It's the time of intense self-development. Ayun, self-development na. Focus on your mind, on your craft. Huwag ka magpapabother, huwag ka magpapatrigger, mag-focus ka sa mga dapat mong fokusan sa sarili mo and need mo ng transformation ha. You already have what it takes to succeed. Nasa sayo na. But, practice make you a master. Hindi yung point na may mga mamasterin ka. Or need. It also serves to find your true purpose. Leveling up in your career or business is on priority right now. Yan, mag-focus ka lang. Focus ka lang. Huwag kang magpapabother, huwag kang magpapatrigger, or huwag kang magpapa-istorbo sa kanila. Basta o ano man sabihin nila, labas sa tenga, labas sa kabila, pasok sa tenga, labas sa kabila. Mali-mali naman yung explain ko. Yun ha. Basta kung ano man yan, basta mag-focus ka sa sarili mo, know your purpose, ano yung layunin mo. Yun lang, ganun lang kasi inggit lang yung mga yan kasi you have a unique skill, no? Kung ano man mga pagdadaanan mo dito, mag-focus ka lang sa mission mo, sa goals mo,
Yan, sabi ko sa'yo, 'di ba? Basta sa sarili mo, alam mong totoo ka, do'n ka lang. Gano'n lang 'yun. Tingnan natin ang iyong energy. The Lovers. Energy po niya. Aquarius. Okay, your energy of the sun, no? Okay, yung energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is, may mga bagay ka daw na iniisip na gusto mong gawin to make it real. Yun nga lang, nandun ka sa point na pwedeng sa iba sa inyo kasi is nagdadalawang isip kayo. Gagawin ko ba or hindi? Ipo-force ko ba or hindi? Or pwede rin naman na nagkakaroon talaga kayo ng choices sa buhay nyo this time, no? Yun. And sa iba naman sa inyo is handun yung point of thinking about hope. Parang nag-hope ka sa isang bagay o isang sitwasyon, o nandun yung point na sa iba sa inyo is parang gusto mong kumawala sa isang sitwasyon mo sa buhay at may gusto ka ng tahakin. Pwedeng nandun sa point na yun, ano, yung iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandun kayo sa point na meron kayong mga bagay o sitwasyon na siguro parang gusto mo muna ng mental peace, gusto ko muna mag-holiday, mag-resting time, magbakasyon, pwedeng may mga pag-iisip kayo, gusto ko muna mag-reset ng sarili ko, pwedeng nandun kayo sa point na yun, ano, yun. Or may mga naiisip kayo na na umaasa ka, na gusto mong mag-success iyon, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Or pwede rin na may nakikipag-communicate sa'yo, no, na nakapagbibigay sa'yo ng hope, ng pag-asa, ng kasiyahan, mga ganyan. Okay, parating sa'yo. Parating kay Aquarius. Kung sa tingin nyo dito is pagod na kayo, magpahinga muna kayo. Alagaan nyo rin yung sarili nyo, ha? Parating. Uy. Parating sa iyo, Aquarius. Parating sa iyo, magkakaroon ka ng conflict sa isang babae o sa isang taong mas matanda sa iyo or mas maedad, or pwede rin kasi siya is mas ahead siya sa iyo, or pwedeng family member sa iba, or sa iba dito ano to, kasamahan mo to sa trabaho, ganyan. Yun. May mga unexpected, blow up emotions. Pwede magkakaroon ka ng mga disappointment, intense, deep hurt, feeling loss, trauma, kalungkutan, depression, wag naman sana separation, di ba? May mga pagkalito, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo is actually dito may tao na ano no, na maging aware ka na lang, ano, maging aware ka sa taong mga nakakausap mo talaga, Aquarius. May lalaki kasi ako nakikita eh. Lalaki. Hindi ko alam kung ano pwede kasi in a middle age ito sa iba, or sa iba naman dito is mas bata to sa'yo. Yun ang sabi, you need to be aware. Yun ang sabi, ha. Or same age kayo maybe sa iba. Magkakaroon ka daw ng disappointment eh, sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng disappointment. Either sa isang bata sa'yo, mas bata sa'yo,
or sa isang tao na ahead din sa'yo. Kanina ka 'di ba matanda yun 'di ba? Dito ahead 'to sa'yo. Halimbawa, magulang mo, halimbawa boss mo, halimbawa asawa mo, mga ganyan. Ahead 'to sa'yo. Iba dito travel 'to kasi may nakita akong travel. When it comes to travel, maraming ibig kasi sabihin ng travel. Ibig sabihin either sa travel na magta-travel ka malayo o malapit, or this is a shifting. Happen na 'no, puwedeng nandun sa point na yun. Ibig sabihin may magcha-change, may magbabago, gano'n. May mag-shifting happen. Yun na nakikita ko sa iyo. May mga time daw na puwedeng manakit yung batok mo, balikat mo, balakang mo, likod mo, kaya mag-ingat ka. Andito rin yung tao na may magba-backstab sa'yo, kaya mag-ingat ka, o yung parang sasaksakin ka niya sa likod, ganyan, at you need to be aware. May mga papers and documents ako nakikita dito. Hindi ko alam kung ano yung papers and documents mo, either may mare-receive ka, either may mga kailangan ka ng tapusin na papers and documents, or asikasuhin na papers and documents, yun ang nakikita ko sa'yo dito. Or may mga dapat ka na i-progress na siguro 'no, sa iba, yun ako nakikita sa'yo. Alam mo may successful ka nga, may material success na darating sa'yo, oh. As in may ise-celebrate ka, Aquarius. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months, may ise-celebrate ka sa iba sa inyo. May ikasisiya ka, ibig sabihin. Blessing, there's a blessing. Sabi dito, ano yan, wealth, prosperity, material success, or success in some aspect of your life, ganyan. May darating sa'yo. Ikakasiya mo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano pong dapat iwasan ni Aquarius? Ay, teka lang. Kasi umano siya. Ano ba yun? Naipit. Dapat iwasan ni Aquarius. Okay, dapat mong iwasan. Anak, ano yan? Ano yan? Okay, iwasan mo yung umiksi yung pasensya mo, no? Yan, iwasan mo yung umiksi yung pasensya mo. Iwasan mo, syempre, yung overthinking. Alam mo yun? Iwasan mo yung hindi ka makarecover sa difficult na sitwasyon na pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo. Kung may mga bagay na kailangan na i-withdraw, i-let go, why not, diba? Huwag kang mag-disconnect sa mga bagay na gusto mong mag-success sa buhay mo. And huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang malungkot, iwasan mo malungkot, no? Iwasan mo na hindi ka rin magkaroon ng paghihigpit. Kailangan mo rin kasi ng boundaries, kailangan mo magkaroon ng limitasyon sa buhay mo, no? Yun ang sinasabi ito, iwasan mo, syempre mapanghinaan ng loob. Yung hindi ka mag-move o mag-keep moving para ma-reach mo yung mga goal mo sa buhay mo. Tandaan mo, you have a knowledge, no? Di ba, you have a unique skill nga, di ba? Kahit naman saan ka man dalhin, di ba? Sabi ko sa'yo palagi, kahit saan ka dalhin, kaya mo. Kahit na malalakpasan at malalakpasan mo yung mga problema mo. Huwag mong iisipin na ba't hindi ka nila naiintindihan, bakit feeling mo nag-iisa ka, bakit nalulungkot ka. Ang kailangan mo lang kasi dito is acceptance. Alam mo yun? Kasi hindi ka naman, alam mo, hindi lang ikaw hindi lahat ng tao pwede kang i-accept. Hindi lahat ng tao pwede kang maintindihan, no? Or vice versa tayo. Hindi, kasi iba-iba tayo ng opinion, no? Ang kailangan lang siguro dito sa'yo is to understand kung yung mga pananaw ng ibang tao, no, na ganun talaga, ganyan-ganyan, mga ganun lang sitwasyon. Basta umiwas ka, mapanghinaan ka na, at hindi ka makapag-focus to achieve any achievement into your life. Iwasan mo yung mga tao na disloyal, mapanglinglang, mga arogante, mayabang, hambog, nagmamagaling. Iwasan mo yung mga yan, ha? Iwasan mo yung magkaroon ng mga salungatan na sitwasyon, no? O yung mga tao na mahilig sumalungat, mga
Iwasan mo mawalan ka ng tiwala o believe sa sarili mo, yung mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo, at iwasan mo rin ang mas marami ang lumabas dan sa pumasok sa iyong pera. At saka ang sinasabi ko rin sa'yo dito is balansehin mo yung sarili mo, no? Ayun na naman. Ako talaga ang pinakamasama talaga dito sa mundo, eh, no? Dito sa tarot reading, eh, no? Hindi ko sinasabi wag kang maging mabait, no? Um, basta balanse palagi, okay? Alam ko na may mga time o sitwasyon na nagtitiis at nagtitimpi ka. Pero, hindi ko naman sinabi na lumaban ka. Pero, mas habaan mo pa yung pasensya mo at siguro change something and something. Diba? Yung mga ganun. Yun din kasi yung kailangan, eh. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Huwag mo ipapakita na mahina ka. Mag-focus ka lang. Focus. Control. Okay? Kailangan sa'yo is inner strength. Okay, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Aquarius in love. Show me. When it comes sa love, kung single ka, mag-ingat ka. Kung may nakakausap ka na, or may makakausap ka. Ano dito, dalawa to eh. Dalawa ba siya? Dalawa nga. Hindi ko alam kung dalawa siya or itong tao na to is isa dito is luma. Sa iba sa inyo, if this is dalawa, isa dito mas bata sa'yo or isa dito is either in a middle age or pwedeng ka same age mo or hindi ka nagkakalayo, mga ganon. Pero, ang nakikita ko dito, isa dito makasarili at sakim. At isa dito is meron siyang tension na hindi pa tapos. May connection pa, ibig sabihin to, ha? Ingat kayo. Kung nakaraan naman ito is andun yung point na hindi ka pa rin niya makalimutan or still holding pa rin siya sa'yo. Yan, sa mga single. Or ikaw ito. Kung kayo naman is nagkahiwalay na nitong tao na to, oo, nagkaroon ng pagtalikot at paghihiwalay at pagla-let go, no, dito sa sitwasyon. Kasi, andun na rin yung disappointment. Alam mo kung titingnan ko dito, itong tao na to kasi sarili lang din niya iniisip niya. Sa mga nagkahiwalay yun. Hindi ko alam kung una pa lang napansin mo na yun. Siguro napansin mo na rin siya. Kaya lang hindi ka rin naman din nag-move siguro. Pero yun ang nangyari, no? Yun, nagkaroon na rin siya ng pagpapahalaga sa ibang tao or mas nag-focus siya this time sa sarili niya. Pero mayroon ng pinapahalagahan ako nakikita kasi may ibang tao ako nakita dito. Pero kung sasabihin mo at hindi naisip niya ba? Oo, naisip ka pa rin niya. Naisip ka pa rin niya. Still holding pa rin niya sa relasyon na ito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Or this is you. And then, kung kayo naman is, kasi still parang gusto pa rin niya makipag-usap or magkakaroon pa rin kayo ng pag-uusap sa iba sa inyo. Yan. Pwede rin kasi na napag-uusapan ka, no? Nito, halimbawa, may mga kaibigan siya na pag nababanggit ka niya, maaring ganun. Kung kayo naman is may third party relationship, aware ka naman daw na may third party relationship. May mga anak ba kayo? Siguro, ang nagko-connect lang sa inyo is anak. Pwedeng ganun. O kaya naman, aware ka talaga dito sa sitwasyon. Oo, nakakapagod, syempre. Sa mga nagkahiwalay doon, napagod din yung isa sa inyo, kaya umalis din eh. Yun. Iba dito, LDR, ano? Kung may mga third party, naghihintay ka ba na magkakaroon ng pagbabago? Parang hindi naman. Pero, itong energy lang naman to na nakuha ko, no? Dito sa sitwasyon, ganun. Ano pa rin siya, sarili lang din niya iniisip niya. Yun. Makikita mo naman yan eh, mararamdaman mo naman din niya kasi minsan iniiwasan ka niya, di ba? Oh, yun. Kung kayo naman is walang third party relationship, is merong nangyari noon na pwedeng maulit muli ngayon.
Hindi ko alam kung ano yun, magkakaiba kayo, pero may mangyayari noon na muling mangyayari muli ngayon. Pwedeng na doon sa point na yun. Or, sa iba naman is itong relasyon na to is handun yung valuing, handun yung devotion, handun yung holding. Ako, hindi yung pagmamahal at pagpapahalaga. May mga happy gathering ako na nakikita sa inyong dalawa. Baka may labas kayo, baka may ikasisiya ka pagdating sa kanya or siya sa'yo, kung LDR kayo, mga ganun. Basta may mga happiness ako na nakikita. Baka mag-chill-chill kayo, ganyan. O may mga joy na mararamdaman ng isa. Yan. Baka may mga is-celebrate kayo, di ba? Mga ganun sitwasyon ako na nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong money. Yung mga ano ko naghihintay. Para ako may guard. Magkabilaan pa yan. Kaliwa kanan. Nakadapo sila. Minsan nasa mesa, minsan sa kabilang ano. Tingnan natin ang money mo, Aquarius. Okay, when it comes sa iyong money. Money and trabaho yan Sa iyong money and trabaho, yes, you value your money talaga. Ano, sa nakikita ko sa ito. Minsan nga, nagno-no ka na rin, ano. Yun nga lang, ang nakikita ko sa iyo, lumabas. May paglabas ng pera. Hindi ko alam bakit. Either you have a travel, o may mga babayaran ka. Basta may paglabas ng pera. Pwede rin kasi na nagiging blockage mo rin kasi is sa trabaho din ganun din kasi kung sa trabaho ito, may ibig sabihin may mga complication or may mga conflict situation happen into your trabaho. 'Di ba? Yun ang nakita ko. Yun nga lang, siguro, nagkakaroon ka na rin talaga ng choices. 'Di ba? Handun yung point of mga hindi pagkakasunduan at walang kasiyahan na sitwasyon. Ganun din sa pera. Kumbaga kasi partner yan pera and trabaho. Pag hindi ka na masaya sa trabaho mo, parang wala ka nang gana pumasok, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. O kung sa pera, sa iba naman, sa pera sa inyo, ang maaaring nagkakaroon kayo ng mga problema related to a money, yung pamilya nyo, or ikaw, o kaya is may kokonek sa'yo na may taong may problema sa kapamilya mo, di ba? May mga pagdadaanan o pinagdadaanan akong nakikita sa iyo. Kaya mag-ingat kayo sa pera nyo kasi is pwedeng lumabas ito at tumapon, no? Yun ang nakikita ko ito. Basta pag-isipan yung maigi kung tama o hindi tama. Think advantage. Mag-think advance kayo palagi pagdating sa pera at maging aware kayo. Ano ka naman ano ka nga ano ba yun? Palaisip ka naman pagdating sa pera, sa nakita ko. So, yun nga lang, magiging distraction mo rin kasi yung mga tao nasa paligid mo. Minsan, pwedeng naman magsalita ka ng no. Kung may mga bagay ka na gusto mo ikat mo. Nasa tingin mo hindi makakatulong sa'yo yun. Diba? Kung may mga bagay ka na kailangan mo ng magdesisyon ka. Nasa sa'yo naman to Basta you always put effort naman kahit sa anong bagay no? Ako nakikita sa'yo. Yun. Basta mag-trust ka sa intuition mo, ha? Arigato namaste, God bless.